Noong gabi ng Enero 24, 2015, dumating sa Mamasapano ang tropa ni PO2 Christopher Lalan, bahagi ng 55th Special Action Company o SAC. Kasama rin ang 84th SAC Seaborne na nagsilbing assault team para tugisin ang mga rebeldeng sina Abdul Basit Usman at Zulkifli Abdir, kilala bilang Marwan. Ang operasyon ay tinawag na Oplan Exodus, isang mahalagang misyon laban sa terorismo sa Timog Silangang Asya. Maraming beses na silang sumabak sa iba't ibang mahahalagang misyon at kondisyon ng ating bansa. Naging bahagi na sila ng iba't ibang parte ng ating kasaysayan. Maraming miyembro na nila ang nagbuwis ng buhay para sa bayan, kaayusan at kapayapaan. Kilala sila sa bansag na tagaligtas. Sila ang Special Action Force. Ang Special Action Force o ang PNP SAF ay ang pangunahing maneuver unit ng PNP. Itinatag ito upang maging isang highly specialized striking force noong 1980s. Ang mga pangunahing misyon nito ay labanan ang insurgency at terorismo. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang SAF ang naging mahalagang puwersa ng PNP na kumakalaban sa mga organized crime groups, high-value target criminals at iba pang mahahalagang programa ng PNP. Noong Enero 25, bandang 2:30 ng umaga, pumasok ang 84th Seaborne Assault sa Barangay Pidsandawan kung saan nagtatago si Marwan. Naghihintay naman ang 55th SAC sa malapit na ilog. Pinalibutan ng 84th ang kubo ni Marwan at pinaulanan ng bala hanggang sa mapatay ito. Bandang 4:30 ng umaga, nakatanggap ang commander ng 55th ng mensahe na Mike 1 Bingo na nangangahulugang napatay na si Marwan. Masaya ang grupo ni PO2 Lalat, ngunit nagsisimula pa lamang ang kanilang kalbaryo. Pinutol ng 84th ang daliri ni Marwan, kinuhanan ng litrato at iniwan ang katawan dahil sa papalapit na mga puwersa ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Habang pabalik, bigla silang pinaulanan ng bala ng MILF. Sinubukan ng 55th na tulungan ang 84th, ngunit sila rin ay napaputukan ng BIFF at MILF mula sa kabilang bahagi ng ilog. Mas mataas ang posisyon ng mga rebelde kaya nahirapan ang 55th na makapag-return fire. At dito, nagsimula ng mamatay isa-isa ang mga tropa. Si PO2 Christopher Lalan ang tanging survivor at saksi sa mga kaganapan sa Oplan Exodus. Ito ang kaniyang sinabi sa isang eksklusibong panayam sa kaniya. Nakita kong binabaril ang aking mga kasamahan. Sinubukan kong tanggalin ang aking Kevlar dahil sa bigat nito at patuloy na nakipaglaban kahit nangangalay na. Nang paubos na ang aming bala, nagdesisyon akong isalba ang sarili. Tumalon ako sa ilog at sinisid upang hindi tamaan ng sniper. Nakaligtas ako sa pamamagitan ng pagtatago sa mga water lily at pagtakas sa mga rebelde.
Bandang alas 6 ng umaga, humingi ng tulong ang SAF sa Army. Sumubok ang 45th Infantry Battalion na rumesponde, ngunit hinarang din sila ng MILF at BIFF. Alas 8 ng umaga, nagdesisyon ng AFP na mag-deploy ng tangke, ngunit hindi nila alam ang eksaktong posisyon ng mga SAF at mga rebelde. Alas 9 ng umaga, dumating ang reinforcement ng AFP, ngunit hindi matukoy ni SAF Director Getulio Napeñas ang eksaktong lokasyon ng mga tropa kahit na matagal na ang engkwentro. Ayon sa ulat, humigit kumulang 1,000 rebelde ang lumaban sa SAF. Alas 11 ng umaga na nang ma-rescue ng AFP ang 84th Assault Force. Hindi nakapagbahagi ng impormasyon ng SAF-PNP sa AFP na sanay nakatulong sa pagsalba. May humigit kumulang 300 SAF commandos na naka-standby 3 kilometro lang mula sa crossfire. Sa buong puwersa ng 55th SAC, si PO2 Christopher Lalan lang ang nakaligtas at nabuhay upang ikwento ang nangyari. Sa 84th SAC, marami rin ang namatay. Pinagnakawan pa sila ng mga rebelde ng kanilang mga baril, helmet, uniforme at personal na gamit. Samantala sa arrival honors sa Villamor Air Base kanina, mga denumerong metal casket ang ating pong nakita. Pero sa loob ng bawat ataul ay hindi lamang isang alagad ng batas na nasawi sa bakbakan, kundi isang asawa, kapatid, anak at mahal sa buhay. Narito ang mga bayaning lumaban para sa kapayapaan ng ating bansa. Bukod sa 44 SAF commandos, 17 MILF members at 3 sibilyan ang nasawi sa engkwentro sa Mamasapano. Bagaman napatay ang leader ng kalaban, malaki ang nawalang puwersa sa SAF. 9 na taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakakamit ang hustisya para sa SAF 44. Habang patuloy ang paghahanap ng katarungan, huwag nating kalimutang saluduhan ang 40 bayani at ang mga sundalong patuloy na lumalaban para sa kalayaan ng Pilipinas. See you in our next story.
If you like the video, please hit like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa susunod pang mga crime story.